Magandang umaga sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at mamaya sa mga team replay sa YouTube. Lunes po ngayon. Pasensya na po hindi po tayo nakapag-usapan politika noong Biyernes sapagkat ako po ay may nagpaalam ako sa inyo noon. Meron akong pupuntahan na importante. Pero ngayong linggong ito, ang pagkakaalam ko, wala naman akong lakad sa Miyerkules at wala naman akong lakad sa Biyernes. Marami nagtatanong sa akin ngayon kung kasama ba daw ako sa hearing, inimbitahan ng Kongreso para sa hearing tungkol sa fake news at saka mga social media influencers. Hindi po ako kasama doon. At may naman buti ko nang hindi ako kasama doon kasi ayoko na makihalo sa mga ganung usapan. Bagamat pag-uusapan natin yan sa Miyerkules, siguro o kaya sa Biyernes pag natapos na yung hearing para hindi tayo nakabase tayo sa nangyari, anong nangyari sa Congress. At saka ako sasabihin sa inyo kung ano yung punto de vista ko, namimiss ko ng punto de vista tungkol sa tungkol sa papel na gagampanan ng Estado at ang kalayaang mamahayag kahit ng ordinaryong mamamayan sa social media. Pag-usapan muna natin ngayon itong nagkaroon ng pag-aaral ang Pew Research, isang research agency sa Amerika at kinundak ito sa mga Christian countries o mga bansa na mayroong Kristyanismo. At ang tawag pansin ay tayo ang nanguna kasi tinanong ang mga respondents kung sa tingin mo ba dapat maimpluwensya ang relihiyon sa paggagawa ng batas. Tayong pinakabataas, 51% ang nagsabi, labing kalahati, 51. Ang nagsabi naman na dapat fair amount lang ng impluensya ay 30% at ang talagang tutuloy ay 18%. At tapos, ang nung tanong naman na dapat bang mahalaga ang relihiyon bilang bahagi ng ating national identity, aba mas mataas, 73% ang mga Pilipino nagsabi na mahalaga ito. 16% lang ang nagsabi na somewhat important at 10% ang nagsabing hindi ito ganoon kahalaga. So 51% ang niniwala na dapat may papel na ginagampanan ng relihiyon sa paggagawa ng batas at 73% naman ang nagsabi na mahalaga ang relihiyon sa ating identidad bilang isang bansa. Of course, alam nyo naman ang posisyon ko dito. Ako ay kasali po doon sa 18% na nagsasabi na dapat walang kinalaman ng relihiyon sa paggagawa ng batas. Siguro, kasama ako doon sa 16% na somewhat important sa atin ng relihiyon sa ating pagiging Pilipino. Pero bagamat ito importante kasi nitong pananaw ko, baka kasama pa nga ako doon sa 73%. Mahalaga sa ating identity ang relihiyon, pero dapat ito'y wala dapat kinalaman sa pagsasagawa ng mga batas sapagkat malinaw sa saligang batas natin na again, paulit-ulit na ako dito, hindi dapat nakaka-impluwensya ang relihiyon sa mga batas sapagkat hiwalay ang Estado sa pamahalaan. Hiwalay ang Estado sa relihiyon. Merong non-establishment clause sa ating saligang batas na hindi pwedeng hilingan o hindi pwedeng magtatag o hindi pwedeng paboran. At ang kabila nito, hindi pwede namang i-discriminate ng Estado ang isang relihiyon. Bagamat andun din na dapat ginagalang ng relihiyon ang karapatan nating manampalataya. Pero ay dapat galang din natin ang karapatan ng matong hindi manampalataya. So dapat walang kinikilingan ng Estado. So 51%. So kalahati pa rin yun ng tao, ng mamamayan. Ako po'y kabilang doon sa 49%. Kabilang pa nga ako doon sa sa 18% na nagsabi na dapat hindi ito nakikialam. Nalulungkot ako doon sapagkat ang ating gobyerno nakabase sa isang saligang batas at ang konstitusyon natin nagsasabi na tayo sekular na estado. Malinaw na nakalagay diyan. Kaya nga tuloy ngayon, nagtataka tayo bakit marami tayong batas na hindi nasusunod. Sapagkat ang saligang batas mismo hindi nasusunod. Hindi ba? Bakit inaprubahan yan ng tao? Ang nakakaano dito, hindi tayo teokrasiya. Ibig sabihin niyan, hindi tayo bansa na dapat ang relihiyon nangingialam sa pagsasagawa ng batas. Katulad dito sa comprehensive sex education. Parang ang mga religious conservatives at ang kanilang mga tawag nito, kapanalig,
na politiko na tumatalima o kaya takot sa posisyon ng simbahan or gustong gamitin ng simbahan para sa kanilang mga political na ambisyon, ay talagang sabi ay tahasan na kontra ito sa ating paniniwala, kontra ito sa ating kultura. Sa kabilang banda, eto tayo ngayon, may mga facts na nagsasabi na halos 80 ang mga pare ang mga nang abuso, nag-commit ng sexual crimes, both against some women and mostly against young boys, ay patuloy pa rin naninilbihan sa simbahan at walang kaparusahan. Tapos dinidepensa pa ng iba na wala naman kasing katibayan, hindi naman dumaan sa proseso. Eh parang hindi dadaan sa proseso, hindi naman dinimanda. Kasi siguro nga ang mga tao, parang relihiyon yan eh. Yung parang nakakapangilabot na sabihin ng iba na hindi natin sakop yan. Paano hindi magiging sakop yan? Ibig sabihin na kapag isang pare ay nanggahasa ay hindi na pwedeng ikulong? Kung ang pare ay nang abuso ng isang minor de edad, which is statutory rape, pababayaan na lang natin dahil may ganun tayong klase ng pananaw at paniniwala. Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar, ibigay ang sa Diyos ang para sa Diyos. Ang problema, yung mga para sa Diyos, ginagawa na natin para na rin kay Cesar. Kaya ako napagkakamalang isang erehe eh. Kasi hindi daw ako naniniwala sa Diyos. Wrong. I believe in God. I have some problems with the institutional church. But I have my religion and I practice it individually inside me. Pero hindi ko hahayaan na ang aking relihiyon ang siyang manakop ng relihiyon ng paniniwala ng iba. Individual matter yan eh. At sa akin, ang batas dapat nangingibabaw. Pag nakapatay ang isang pare, siyempre dapat ikulong yan. Pag nakapanggahasa at ng abuso, dapat ikulong yan. You could not just simply say that that's not the way because they are only accountable to bishops. They're only accountable to the Pope. Of course, they're being priests are accountable to the Pope. But when they commit a crime, they have to be litigated. They have to be prosecuted. Eh, ang problema, hindi ganun eh. At ang nakakapanlumo dito, mismo yung simbahan, ang para bagang sabi nga nung artikulo na lumabas din sa Amerika, na watchdog tungkol sa mga paglabag ng mga religious group sa kanilang mga sa batas, ay itinatago pa ng simbahan. Papahingahin lang ng 2 taon, 3 taon, tapos i-assign na naman. Iti-therapy, mag-undergo ng personal formation, tapos ilalagay na naman sa mga bagong bagong parokya. Di ba? Na parang, teka muna, meron ba tayong hindi pantay na pananaw dito? Ang simbahan ginigiit sa sarili nila na may karapatan silang politikal, na pwede silang bumoto, na pwede silang mangampanya sa totoo lang kahit labag, di ba? Pwede silang magkaroon ng mga activity nakikidaw-daw na sa politika. Pero bakit sasabihin nila, pag nagkasala ang aming mga pare, ay hindi na kayo dapat nangingialam. Kami na yan. Obispo na lang ang may sagot, mananagot sa mananagot na lang sa obispo. Mananagot na lang yan. So babanatan ka ng kung ano-anong mga legal doctrines ng religion, etc. Ay malino naman sa akin na kapag kahit ikaw ay pare, ikaw ay mamamayan. Kahit ikaw ay pare, gusto mo meron kang political rights. So therefore, dapat maging accountable ka rin kapag nilabag mo ang batas. Sa isang banda, ang isang lipunan kasi na naniniwalang ang relihiyon ay dapat may say sa batas. Baka pag may mga nababalita ang ganito, hindi na rin nagreklamo, hindi pumupunta sa pulis. 'Di ba? Hindi nagsasampa ng demanda sa pare. Kasi nga pare yan, parang sinampan mo ng demanda ang Diyos. Hindi ba? Parang siguro ganun ang pananaw kasi ang tingin sa simbahan mahalaga. So kapag ang mayroong isang magulang na inabuso ang anak niya ng pare sa halip na magsumbong sa pulis o pumunta sa korte, magtitiis na lang dahil ano yan eh, nakakahiya, simbahan yan eh. Kinatawan niya ng Diyos. Di ba? Ano ba yan? Padre Damaso, ikaw ba yan? Di ba?
Malinaw sa akin, at may mga kakilala ako na maaaring mag-disagree dito, malinaw sa akin, kung totoo talaga may separation of the church and the state, hindi tayo makikialam sa mga internal rules ng simbahan, provided that they obey the laws of the land. Di ba? Huwag mong sabihin na sinasagkaan natin ang karapatan ng simbahang maging independyente kapag sabihin natin, kapag nanggahasa ang pare, ay kailangan yung isurrender sa amin at kami ang maglilitis dyan. Nagngangali tayo kapag ang ibang mga foreigner, pag nakagawa ng krimen, katulad ng nangyari doon sa Sambales noon, di ba, sa Subic, na merong pinatay na transvestite na kinuha ng Amerika yung sundalo, nagngali tayo doon, na para bagang sinagkaan ng ating soberenya. Eh ano ito? Di ba? Pero yun nga eh. Sasabihin naman, kasi may nabasa ako na isang pare na nagsabi na hindi naman kasi nagsasampa ng demanda, hindi naman napapatunayan. Eh syempre kasi merong sense of authority eh. Eh, ang hindi naintindihan ng mga to, yun na nga lang hesitation, kahit bakit ba may mga taong hindi nagsasampa ng demanda pag nasa gahasa. Eh dahil ngayong idadaan ka na naman sa butas ng karayom para ka na naman gagahasain uli. Di ba yan ang isa sa mga dahilan kung bakit ang rape malimit hindi na nareklamo dahil yung mga rape victim ayaw na traumatized na sila physically and emotionally and psychologically nung mismong rape na yon. Tapos pag mag-upo pa sila sa korte, yung pa. De syempre, cross-examine ka ng abogado ng kabila. Palalabasin na naman na malandi ka, palalabasin ikaw yung kusang pumunta doon sa lugar. Diba? Na, as if there is consent. Diba? Parang ikaw pa yung may kasalanan eh. Kasi naman kung manamit ka, maarte ka, di ba? Maganon, di ba? Dadaan ka naman sa ganung klase ng traumatization. Lalo na kapag ang nanggahasa sa iyo o nagmuli siya sa sa'yo, pare. Maliban doon sa trauma na yun, yung anticipated trauma na maaaring umupo ka sa korte, ay yung trauma na ikaw ay ang kalaban mo yung simbahan. Yung trauma na kailang patunayan mo na ang pare ay ang siyang gumawa niyan sa'yo. Eh, pare yan. So, hindi ba naintindihan ito ng mga pare na dapat sana nakakaintindi kasi nangungumpisal tayo sa kanila? At sila supposed to be ang daluyan ng salita ng Diyos sa atin? Di ba? So, parang, kaya itong 51% na to, itong 73% na resulta na to na sasabing mahalaga sa ating identidad ng relihiyon. At yung 51% na naniniwalang dapat may papel na ginagampan ng relihiyon sa batas, pagsasagawa ng batas. Ito yung, doon ako nalulungkot at nanlulumo. Kasi ito yung mga numbers na nagpapahiwatig na maraming mga Pilipino ang papayagan ng simbahan o papayagan ng pang-aabuso ng mga pare at hindi na sila gagawa ng ano. Yun. Kasi ayaw nilang makapangyarihan ng institusyon yan. May consent ng 51% o kaya 73% depending on the issue being measured. Kung tungkol sa may papel bang ginagampanan dapat sa batas, 51%. Kung may mahalaga ba to sa ating identidad, 73%. Ang laki-laki. Almost pito sa bawat 10 Pilipino. Makapangyarihan. Di ba? Makapangyarihan sa ating kamalayan. Kaya itong mga religious conservatives, grabe kung pagputaktihin itong comprehensive sex education, pero hindi ba lang nagsasalita tungkol doon sa mga pang-aabusong sexual na mga pare sa loob ng simbahan? Nakarinig ka ba kay doon sa Project Dalisay na kinabibilangan ni Sereno, ni Maria Lourdes Sereno? Wala. Meron na bang pagdinig tungkol sa mga sexual scandal sa loob ng Roman Catholic Church? Wala. Aba, kung meron tayong narinig pagdating sa mga pastor, di ba? Sa mga fringe na mga groups, katulad nung grupo ni Pastor Kibuloy, nung yung isang pastor na sa Surigao, di ba? Yun ay naging laman yun ng ano, ng balita. So, actually, hinahamon ko sa Senator Risa. Senator Risa, baka naman kailangan mo magpatawag din ng hearing tungkol dito. Tungkol dito sa ano nangyari ba sa mga pare. Pero syempre, you have to pay the price being uh, psychologically molested by, people who are, defending the church. Di ba?
Pero hindi ba napapanahon na yon? Kasi kung tayo ay makapag-aray, of course, binabati natin si Senator Risa sa kanya pagdepensa sa comprehensive sex education. Lubos-lubusin mo na, Senador. Baka naman kailangan nating pasukin na itong napaka-delicate na issue na ito na nangyayari. Di ba? May mga biktima at may mga nambibiktima hindi napaparusahan. Ngayon, nandun, bumalik sa pagkapare, hindi na atanggal sa pagkapare, binalik na, inireassign lamang sa mga iba't ibang mga parokya. Hindi lang to usapin ng simbahan. Usapin ito ng paglabag sa batas. So, yun lamang po ang aking punto de vista na naman. Ayan, namimiss ko na punto de vista. Ano ba yan? Sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus ko yung puso at nabago kong pananaw sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa kanang Lasal, teach mind, touch hearts, and transform lives. At sana nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa kanang UP, serve the people. So kita-kita na lang ulit tayo sa Miyerkules dito na sa usapang politika. At tingnan natin kung ang paksa natin, baka ang paksa natin doon tungkol doon sa magangyayaring investigasyon, hearing sa Kongreso bukas tungkol sa social media, influencers, at sa karapatang magsalita, sa kalayang magsalita. So manunood muna tayo para merong ground ang ating pag-uusapan. O sige, bye muna. Kita na lang tayo sa Wednesday. Lagi mong sinasabi, UP naming mahal, Amon Lasal. Bye for now.